the part 3 of our series dun po sa eschatology at part 3 na po natin dun sa 7 sealed scroll. At kagaya po ng lagi pong sinasabi, yun pong opening of the seals at yung 7 seals, ito po talaga yung tribulation period. Ito po yung parang pinaka-summary lang po ito, yung 7 seals, seal number 1 hanggang 7, pero tatalakayin po natin in detail at nang mas maayos sa mga susunod po ang bawat seal na binabanggit po dito. So we talk about the first seal last time, which is the Antichrist and his promise for false peace. No? And now we're going to deal with the second hanggang dun sa ika-4 po na seal. So doon po sa second seal, verse 3, ang sabi po dito, when he broke the second seal, I heard the second living creature saying, come. By the way, ito pong tinutukoy dito lagi na 4 living creatures, yung 1st, 2nd, 3rd, 4th, ito po ay mga angels. Okay? Para lang po malinawan tayo na sino ba itong mga living creatures na to? They are angels po. Ano? Okay, so ang sabi po ng second angel, sabi niya, come. Ito rin po ang nagpapatunay na doon po sa first seal po natin, imposible po na ang first seal ay ang Panginoong Jesucristo. Because ang angel, hindi niya po pwedeng utusan ang kahit sino po dun sa Holy Trinity. At lagi pong sinasabi rito ng living creature, come. No? Okay, and another, a red horse, went out, and to him who sat on it, it was granted to take peace from the earth, and that men would slay one another, and a great sword was given to him. So ito pong second seal, wala pong controversy dito, it is about war. Yung second seal po ay war. How do we know it's war? Makikita po natin yung sagot mismo dun sa verse 6. Kasi po yung red horse, ito pong red ay symbol po ng fire. Symbol din po siya ng blood, ng pagdanak ng dugo. How do we know it's war? Number 1, we know it's war because it was granted to take peace from the earth. Maaalis niya ang kapayapaan sa mundo. At meron lang pong, ang opposite po ng peace ay war. We know it's war because it parallels what Jesus said in Matthew chapter 24. Ang sabi doon, there will be wars and rumors of wars. And God sends judgment in the short-lived peace. So magkakaroon nga po ng false peace, promise ito ng Antichrist. And doon po sa verse 4b, ang sabi po dito, and to him who sat on it was granted or given to take peace from the earth. Ibig sabihin, may nagbigay po ng authority para alisin niya yung kapayapaan. So ibig sabihin, yung pong war na ito ay granted, it was given. Sino po nagbigay ng authority? Sino po ang nag-grant nito? It is God. It was given and granted by God. No? Tandaan po natin na lahat po ng pangyayari sa buhay po natin at ganun din po sa Book of Revelation, the things to come, lahat po ng bagay na ito, they are happening because they are granted by God and they are happening at the command of God. So pangalawa, we know it's war because it says men will slay one another or men will kill one another. Magpapatayan ang mga tao. Saan po nangyayari ito? Sa giyera. If there is war. Doon po sa Revelation 6, verse 4c. Pangatlo, doon po sa Revelation 6, 4d, ang sabi niya, and a great sword was given to him. Yun pong great sword na tinutukoy po dito sa Greek, it is called Machaira Megale. Machaira Megale. Machaira is the word used for soldier's sword. The one they carried into battle. Ito po yung sword na ginagamit po nila sa giyera
Ito po ay tinutukoy din or tinatawag na assassin's weapon. So it depicts war and assassination and rebellion and massacre. Lahat po ito. And then, pupunta po tayo sa ikatlong seal, the third seal. Verse 5, when he broke the third seal, I heard the third living creature saying, "Come." I looked, and behold, a black horse. And he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard something like a voice in the center of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley for a denarius, and do not damage the oil and the wine." Kung papansinin po natin, ang sabi po dito, I heard something like a voice in the center of the four living creatures. So, hindi po natin inaalis na dun sa sentro po ng mga angels, meron pong voice doon. At sino po yung voice noon? Alam po natin na ang throne po ng Diyos ay binabantayan po ng mga cherubs or ng mga angels. And so, this is the voice of God. He is speaking. No? Siya po ang nagsasabi nito. Yung a quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley for a denarius. Sinasabi niya po ito. After the war, pagkatapos po ng gyera, ano po ang kadalasang nangyayari? Famine. Tignan po ninyo yung nangyayari po sa Ukraine and Russia. Pagkatapos po ng pangyayari na ito, nakasalukuyan pa pong nangyayari, nagkakaroon po ng famine dahil po sa gyera. No? There is famine, there is poverty, and there is hyperinflation. So the rider on the black horse ay ito pong taggutom, no? Black is the color of famine. Makikita po natin ito sa Old Testament, sa Lamentations chapter 4 verse 8 to 10. Famine or hunger is the result of worldwide war. Kung titignan po natin ang istorya sa Pilipinas na nga lang or sa buong mundo, yung World War I, World War II, nakita po natin ng gaano man po kayaman or maayos ang economy ng isang bansa kung meron pong gyera, ang nangyayari ay matinding taggutom. And Jesus said in Matthew chapter 24 verse 7, "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes." And when there is war all over the world, ano pong nangyayari? People will stop producing. Kapag magyera, nakakapag-operate pa bang mga factories, ang mga pabrika? Hindi na po, di ba? They will stop producing. Kaya nga po nagmahalan din yung iba pong mga bilihin po natin. It's because karamihan po dito ay namamanufacture, di ba, sa Ukraine. Food supplies are destroyed. Kahit na gaano pa karami ang imbak mo dyan, kung merong gera, ito po ay masisira ng war at saka ng weapons. And there will be scarcity of food. Dahil nga kulang ang food production, nasisira ang food supplies, at ang resulta po nito ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na rationing. Kung maaalala nyo po sa Pilipinas, dahil considered po tayo na hindi na po, naman po mayaman na bansa, doon po sa mga mahihirap na area, meron po tayong tinatawag na food lines. Alam nyo po yung kapag nagbibigay noon kahit ng NFA lang po na bigas, di po ba may mga pumipila para sa ganun mabigyan po sila ng kahit tig-1 kilo para sila po ay magkaroon po ng pagkain sa araw na yon. So I believe na magkakaroon po ng ganito, no? Sa matinding taggutom, hindi lang po sa tinatawag nila na third world countries, kundi sa buong mundo, magkakaroon po nito ng rationing, mararasyonan lang po ng pagkain ang bawat lugar, at magkakaroon po ng mga food lines. At ito po ang magiging reason kung bakit ang isang tao gagawin niya po ang lahat para siya po ay makakain. Doon po sa verse 5, doon po sa second seal, meron pong sandata yung nakaupo sa
red horse, meron siyang great sword. Pero doon po sa third seal, yung pong nakaupo doon sa horse, ano po ang kanyang hawak? He has a pair of scales on his head. Meron po siyang timbangan sa kanyang kamay. Ano po ba ang gamit nito? It is used for measuring. Diba? Nagme-measure. It means that food is going to be measured. Talagang kukwentahin mo at titimbangin mo para ano? Para eksakto ang timbang ng bawat pagkain. There would be wars, famines. At ito po, marami po sa mga naniniwala ng mga scholars na ito po ay yung Third World War na darating. Hindi po malayo. Hindi ko po sinasabi, pero ito po ang karaniwang paniniwala natin dahil nga po nakikita na po natin ang signs all over the world ng muling pagdating ng Panginoon at ang Revelation period. So, ang sabi rin po dito sa Revelation chapter 6, a quart of a wheat for a denarius. Kung babasahin po natin sa New Testament, Matthew chapter 20, verse 2 and verse 9, we know that a denarius is 1 day's wage. Yung sweldo ng isang tao during that time, no? Yung sweldo po niya, siyempre, panahon po ito ni Apostle John. That's why he is talking about denarius. Hindi niya po pwedeng sabihin euro, peso, no, or dollars. Kasi nung panahon po ni John, siya pong nagsulat ng Book of Revelation, ang revelation po ng Lord sa kanya ay yung sweldo mo sa buong isang araw ay sapat lang sa kakainin mo. Meaning, you are going to work only to eat. At ang pagkain ay good for one person lang. There will be nothing left for your family. All your work will only provide food for one person. So, a denarius is 1 day's wage, and a quart of wheat would sustain one person who has a very moderate appetite. Yung kung katamtaman lang yung kain. Pag malakas kang kumain, pasensya, hindi ka masusustain ng iyong gutom. So you would work just to eat the bare minimum for yourself, which would provide nothing for your family. Kaya nga, doon po sa Revelation chapter 6, 6b, ang sabi naman po dito, 3 quarts of barley for a denarius. So, ibig sabihin, yun pong una, a quart of wheat for a denarius, pero ang presyo ng barley ay denarius naman, pero 3 quarts. Ibig sabihin, mas madami siya sa isang denarius. So, you will have more food for your family kung hindi ka bibili ng wheat, bibili ka ng barley. Alam niyo po, nung Second World War, ang sabi po ng mga lolo ko, ang kinakain po nila noon, hindi man bigas eh. Pag ubos ang bigas, ang kinakain po nila mais. Diba? Bakit? No? Same na carbohydrates, pero mas mababa naman yung nutritional value niya, pero at least mapupuno ang tiyan mo at mabubusog ka. So, ganun po yung illustration dito. Na parang ang sinasabi niya, okay, makakabili ka ng kanin, pero good for one person for 1 day, magtatrabaho ka lang para sa pagkain mo. Pero kung gusto mong pakainin din ang ibang miyembro ng pamilya mo, bumili ka ng barley. Okay, sa Italiano, orzo. Yun po yun. So, ano po ang gagawin mo kung ikaw ay isang ama at ikaw lang ang merong trabaho? Barley ang bibilin mo, hindi ka na makakakain ng rice or ng wheat. And, ano ba ang barley? Alam po natin yung barley, ginagawang ano ngayon, food supplement or gamot, ano? Okay po yun, no? But barley is actually an animal food. Alam niyo po ba yun? I-research niyo po sa Google. Globally, 70% of barley production is used as animal feed. Yun po ang sinasabi sa Wikipedia. At ito po ang reason bakit po napoproduce ang barley
Although tayo po ngayon ay kinakain naman po natin ng barley, ginagawa pa po natin coffee. Masarap yung coffee. Di ba? Kaya meron po tayong orzo. But actually, it is animal food. So, barley has lower nutritional value, pero mas mura nga po siya. But at least, sa tribulation period, a family could eat for one day kapag yun po ang yung binili. Revelation chapter 6 verse 6c, ang sabi niya, and do not damage. Ang sabi po sa ibang translation, do not waste. Or sabi sa ibang translation, do not harm the oil and the wine. We know that oil and wine is traditionally for the rich. Di po ba? Dito po sa lugar natin, sa Europe, alam po natin na ang mga amo gustong-gusto po nila or parang ang katayuan nila, makikita mo dun sa kung anong klaseng oil ang bibilhin nila or anong klaseng wine ang bibilhin nila, di ba? Kung oil lang na sasabihin, extra virgin oil daw, pero mas mura, ibig sabihin hindi talagang virgin oil yon. Yung pinaka-puro ay pinaka-mahal. At alam po natin na ang oil ay napakahalaga sa paggawa ng tinapay. At yung sarap din po ng tinapay ay based po sa kung anong oil ang ginamit doon sa tinapay. So we know that these are necessities. Yung oil at saka yung wine. But wine and oil would be very, very precious during that time. Kaya kahit ang isang patak nito ay dapat mong alagaan. Oil is used for the preparation of bread and also for cooking. I remember po yung isang employer ko noon, nakatapon po siya ng olyo sa floor. Tapos, agad namin nilinis dahil makikita daw ng kanyang nanay at makikita ng kanyang asawa, wag ko daw ipagsasabi. Sa Pilipinas, di po ba masama sa atin na makatapon po tayo ng asin, di po ba? Parang bad luck, parang ganun. Nung hindi pa tayo mananampalataya, doon po sa pamahiin ng mga lolo at lola, pag nakatapon ka ng asin sa lupa, bad luck. So siya po, hindi ko po alam yung mga ibang employers or ibang Italian, pero siya po, naniniwala po siya na kapag nakatapon daw siya ng oil, it would be bad luck para po sa kanila. No. But anyway, makikita po natin kung gaano po kahalaga ang oil at ang wine. Ang sabi po ng isang scholar ng pangalan John Walver, ang sabi niya tong quote na to, babasahin ko lang. To put it in ordinary language, the situation would be that one would spend one day's wages for a loaf of bread with no money left to buy anything else. The symbolism, therefore, indicates a time of worldwide famine where life would be reduced to the barest of necessities. For famine is almost always the aftermath of a severe war. Yun po yung kanya pong sinabi. So, the Black Horse shows global economic collapse. Lahat po ng ekonomiya ng buong mundo magpo-collapse po yan. Pangalawa, hyperinflation. Bakit hyperinflation? No? Magtataasan lahat. And there will be a crippling food shortage. And it will pave the way for the Antichrist to assume global power and control on political, economic, and even spiritual mandates. Di ba tatayo nga siya, itatayo niya yung kanyang sarili na parang Diyos na dinidescribe po sa Revelation chapter 13. At dito nga po, yun po ang reason kung bakit tatanggap po ang mga tao ng mark of the beast. And they're going to worship the beast na tinatawag. Actually, alam po natin dito, when people starve to death, di ba? At makikita po nila yung kanyang loved ones that they are going to starve to death also. At ang masakit, yung anak mo, makikita mo na namamatay sa gutom, wala kang choice kundi tanggapin yung mark of the beast. Kasi hindi ka makakabili kung wala yung mark na yun. No? So ito po ay dinidescribe dito sa third seal ng famine.
kasama na po yung bahagi dito na tatanggapin po nila yung mark of the beast. Seal number 4. Punta tayo sa seal number 4, the fourth seal. When the Lamb broke the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come." I looked, and behold, an ashen horse, and he who sat on it had the name Death, and Hades was following him. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword and with famine and with pestilence and by the wild beast of the earth. Yun pong word na ashen, sa ibang translation, ang ginamit po ay pale, maputla. Okay? So it comes from the Greek word chloros. The Greek word where we get the word chlorophyll, yung green color yun pong nagbibigay ng green color sa plants, at yung chlorine. At naalala nyo po, sa Pilipinas, meron pong produkto ang Procter & Gamble na ang pangalan ay Clorox. No? Bakit Clorox? Kaya nga ngayon, pag sinabi mong chlorine, Clorox pa din, no? Kasi yun nga ang pangalan ng produkto. Clorox, Clorox. But actually, it's chlorine. It is used for bleaching. Kapag tinake mo yung chlorine pala at inilagay mo sa isang transparent glass, ano ang kanyang magiging kulay? Ang kanya pong kulay ay light green, di ba? Ang isip ko noon, white. Pero kapag ibinuhos mo pala ito sa transparent na lalagyan, ang kanyang kulay ay green. The color pale green. Ito po yung kulay ng isang taong malapit ng mamatay. Kaya nga napapansin po natin, kapag ang isang tao maputla, no, yung kanyang kulay hindi naman talaga puti eh. Sabi, ang puti ng mukha, hindi maputi. Maputla. Parang nagiging green. Merong something green sa kanya pong mukha. So the word ashen or chloros is associated with green color. It is also a color of decomposition, yung pong naaagnas na bangkay, a corpse color, a sick person. Ang sabi po ni Chuck Swindoll, in this terrifying scene, John saw the Grim Reaper and the Grave Digger moving together across the face of the earth. Kasi ang sabi po ng Bible, ang pangalan daw po niya ay Death at sinusundan po siya ng Hades. Okay, yun po ang sinasabi. So parang dalawa sila. Parang magka-partner sila. Sabi ni Chuck Swindoll, the Grim Reaper and the Grave Digger moving together across the face of the earth. Death slays the body, while Hades swallows up the soul. And these two symbols represent the massive number of deaths that will follow 1/3 of the population. So yung rider po, ang pangalan niya ay Death at yung sumusunod sa kanya ay Hades. What is the Greek word for death? Thanatos. Thanatos. Again po, i-review natin, ano po ang susunod sa war? Famine. And what follows famine? Death. And what follows death? Hades or grave. Yun po ang sunod-sunod na mangyayari. So over 2 billion will be eliminated during that time because of 4 reasons or 4 causes or 4 ways na igrinant ng Diyos. Mamamatay ang mga tao, una, by the sword. By war. Nakasulat po sa Bible, sa salita niya. Mamamatay sa war, mamamatay sa, kung hindi ka namatay sa war, mamamatay ka sa gutom. Famine. Pangatlo, mamamatay ka sa pestilence or disease. Yun pong word na pestilence, kung titignan po natin sa Greek, the same word for death, thanatos. But here, it talks about the cause of death. No? Yung pestilence, napaka-normal po niyan, diseases. Nagkaroon tayo ng mga AIDS, nagkaroon tayo ng COVID-19,
At talagang hindi natin inaasahan na sa isang iglap, nakapatay ng napakaraming tao ang COVID. Yan pong nagagawa ng disease or ng plague or pestilence na sinasabi. We remember typhus. Ngayon, ang typhus nagagamot na. Pero if you remember yung typhus po, sa 4 centuries, nakapatay po siya ng 200 million na tao. At napakarami pa pong mga pestilence, mga plagues na nangyari sa buong mundo. We have the Black Plague sa Europe na namatay ang napakaraming mga tao. Pero pang-apat, hindi lang pala mamamatay ang tao sa sword, sa famine, sa pestilence. Controversial po ito. Pang-apat, wild beast. Ano po ba ang wild beast na tinutukoy? Pag narinig po natin yung salitang beast, ang pumapasok lang po sa isip natin, mga lion. Maririnig na, parang papasok sa isip natin, Africa. Wala naman tayo sa Africa. Siguro naman, exempted tayo sa mga wild beast na ito. Hindi tayo mamamatay sa mga wild beast na ito. Pero sabi po ng mga scholars, ang pinaka-deadly daw po na hayop, hindi po snake. The deadliest beast or animal, hindi daw po snake, hindi daw po lion, kung ikukumpara nyo po sa rats. Historically, sabi po ng isang writer, historically, the deadliest creature in the face of the earth are not the lion or alligators or snakes, but rats. Rats are responsible for the loss of billions of dollars of food. Rats infested with bubonic plague killed 1/3 of Europe's population in the 14th century. Hanggang ngayon, makikita po natin na nakakatakot na magkaroon ng rats sa isang lugar. Rats carry as many as 35 diseases. Di po ba nga sa Pilipinas, kapag bumaha, yun nga lang pong dumi, di ba? Magkakaroon ka ng sakit at pwede mong ikamatay. Okay. So another view, when food is scarce, wild animals will leave their habitations at bababa po sila. If you remember, madalas po tayong makakita ng wild boar. Diba? Naghahalungkat sila ng basura. Saan sila galing? Hindi naman sila nakatira dito. No? Bakit? Kapag taggutom, bababa po ang mga yan at pupunta po sila doon po sa lugar ng mga, kung nasaan ang mga tao. And it is very possible na kapag wala na pong makain ang mga wild beast na ito, sino po ang kakainin niya? Tao. And that's why, isinama po ni John dito po sa Book of Revelation, dito po sa 7 seals, na hindi lang po diseases, hindi lang sword, hindi lang famine, kundi kahit mga hayop, sila po ay gagamitin para mamatay po ang mga tao. So yun po yung ating pong 4 seals. Nais ko pong talakayin yung 7 seals, pero ang sabi ko po ay baka hindi ko po ito matalakay ng maayos. So, hanggang sa 4th seal na lang po tayo muna. So, the first seal is the Antichrist with the promise of false peace. The second seal is war. The third seal is famine. And the fourth seal is death. Pinag-aaralan po natin ito, although naniniwala po tayo, by faith, wala na po tayo dito. Pero bakit po natin pinag-aaralan? Para po makasigurado tayo. Kasi maaaring sa ating kalagitnaan sa oras na ito or sa lahat ng nakikinig online, maaaring hindi pa po sigurado yung iba sa kanila pong kaligtasan at hindi pa sila sigurado kung sila po ay nakaka-escape. We call it escape from the wrath of God, which is found on the 7 seals. Ang tanong, meron kayong pag-asa ang mundo? Is there a hope for the world? The answer is none. Wala pong pag-asa ang mundo sa panahon na ito dahil ito po ay mangyayari at hindi ito mapipigilan.
But another question is there hope for me? Is there hope for you? Yes. Meron kang pag-asa in Christ Jesus. He will take you with Him. If you will give yourself to Him, confess your sins, and accept Him into your life, and call Him Lord of your life. He will give you real security and salvation. By giving and surrendering yourself to Him, you can escape the wrath of God. Tayo po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. We thank you, Lord, for your gift of salvation. Salamat po na sa inyong biyaya, hindi po namin mararanasan ito pong galit at puot na mabubuhos po sa mundo sa oras po ng tribulation period. But we thank you, Lord, na pwede po kaming makapaghanda at malinis po at may purify ang aming mga sarili. Kung meron man po sa aming pamilya, sa aming po mga kaibigan, kamag-anakan, mahal sa buhay, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, sa isang personal na kaparaanan, Panginoon, kayo po ang siyang mangusap sa kanila. Kayo po ang gumamit ng mga tao upang makapagpaliwanag sa kanila ng Ebanghelyo, ng mabuting balita, na pwede po naming takasan ang lahat po ng puot, lahat po ng punishment na inyo pong igagawad sa lahat po ng hindi tumatanggap sa inyo. And Father, we thank you na aalagaan po namin ang kaligtasan na ito na hindi pong ibinigay sa amin dahil ibinuhos po ng aming Panginoong Jesucristo ang kanyang dugo upang sa ganoon kami po ay matubos sa aming mga kasalanan at amin pong matakasan ang pangyayaring ito sa mundo. Marami pong salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.